Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala kasunod ng nangyari. Kita nyo na? Di ba? Ang ganda! Ang ganda ng bayan natin. Bagong Pilipinas. Maganda yung kanta na yun eh. Sana gawa ng version ng SM na yun. Yung Bagong Pilipinas. Ano nga ba yung kasunod doon? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kayo na lang magkaroon ng kasunod doon. Bagong Pilipinas. Sundan nyo na lang. Kayo na lang ha. Sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Muntikan na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Take note ha, naka-plastic na bala. Ibig sabihin, nag-effort i-plastic yung bala bago iniwan dun sa bag. Yun kasi yung bintang ng airport eh. Baka nakalimutan lang niya. So pinlastic niya muna, tsaka niya inilagay sa bag niya. Utang inang katarantaduhan yan. Hindi, isipin niya yan ha. Ang sinabi, hindi siguro nakalimutan niya kasi meron siyang PTC owner siya, license owner siya. Una-una, pupunta sila sa Thailand. Hindi niya madadala yung baril sa Thailand. At lalong-lalo nang hindi niya madadala yung bala sa Thailand. Tapos sasabihan ninyo, hindi kasi may-ari siya ng baril kaya siguro may bala siya. Tapos ipinlastic pa. Anong katarantaduhan yun? Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung... Tandaan ninyo hindi niya dala yung baril, ang dala niya lisensya. Kasi pupunta siya ng Thailand. Yung lisensya na yon, baliwala yun sa Thailand. So hindi niya pwedeng dalhin yung baril niya sa Thailand. Di ba? Bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Yun! Napakalinaw niyan. Napaka-importanting details niya kasi tingnan niyo yung bala na pinakita. Pangit na bale. Yung halatang balang... kasi maraming klase ng bale. Di ba? Nakalimutan ko na yung hollow point. Meron pa dyan yung foolish heart. Ganon. Hindi, totoo. Marami yung bala. Kasi yan ang kabilin-bilinan sa akin. Huwag kang gagamit na yung yung nagamit na tapos nilagyan na ng pulbura. Ayun, okay lang yung gamitin pag nag-shooting ka. Pero pagka, yun, full metal. Dapat yan ang gagamitin mo na, full metal di kaya yung merong na pumuputok. Yung hindi siya pag tumama siya, hindi siya tumatalbog, sumasabog na siya kasi delikado yun eh. Pag tumalbog, pwedeng tumama sa iba. Kaya yun ang ginagamit. Ito, bala pa ata ito ng paltik eh. Tapos meron siya, tapos ilalagay niya doon sa gamit niya. Tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung... magkaiba pa yung bala ng baril niya at saka yung bala ha. Bala ko. Randel Bunagan, bili mo nga ako niyang full metal. Tapos balikbayan box mo. Kasi ang mahal ng ang mahal ng dito. Na pumuputok kami. Wala lang, sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman sila mag-asawa na makasakay at wala ring kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Dahil nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente... So may nangyari, may bumabangga. Anong ibig sabihin? Meron talagang nagtanim sa kanya. Nagigets ninyo? May nagtanim sa kanya, hindi natin alam kung ang dahilan ba nun para kikilan sila nung
Kasi malamang ganito nangyari. May nagbumangga sa kanya, ipinasok, tapos tatimingan kung sino yung kakuntsaba nilang airport security. Tapos malamang doon sila kikikilan. Pero pagka naamoy nila na maalam itong si ate, marunong sa batas, pababayaan na lang nila. Hindi na nila itutuloy yung plano nila. Gets ninyo? Pero kasi pag umiral dyan yung, yung nervyos mo, pag umiral dyan yung kaba mo, tapos para kang natataranta, dyan ka na pwedeng kikilan. Tama, mali. Usually nga ginagawa yan sa mga Hapon eh. Alam niyo yon yung panahon noon na tanimbala? Pinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa Tingnan ninyo yung palusot ng airport mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Asan? Bigay nyo sa GMA para balita ng GMA Huwag puro ganon. Hindi, kasi baka puro ganon eh. Kung maganda siguro, sinabi nyo naman you can provide. Ayan yung email ko, send nyo sa akin. Patas tayo dito eh. Patas tayo dito. Send nyo sa akin yung sinasabi nyong ebidensya nyo na hindi bumalik yung balikbala at talagang galing sa kanya yon. At wala siyang bumangga sa kanya, walang nagtanim sa kanya. I-email nyo dyan. Ipi-play ko dito. Promise ko yan. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Posible daw talagang doon sa babae yung nanggaling bala. Bali pinlastic muna, tsaka niya binalik sa bag niya. So it was not a mistake. Sinadya niya. Pinlastic niya eh. Simple common sense eh. Simple common sense. Naka-plastic yung bala. So ang ginawa mo, pinlastic mo, tapos binalik mo sa bag mo. Ibig sabihin lang nun, hindi yun mistake na naiwan sa bala, yung bala. Bakit kanyo? Bibigyan ko kayo ng perfect example. Ako mismo. Pumunta akong Davao. This is an honest confession. This is an honest confession. Pumunta akong Davao. Sever may bitbit ako. Okay? Ako po ay kumpleto ng ID, dokumento. May bitbit po ako, nagbayad po ako doon. Binigay ko yung bala. Ang problema, yung bag na pinaglalagyan, nakalimutan ko, basta meron pinaglalagyan na bag eh. Yung bag na pinaglalagyan, binalik sa akin. Ang problema, nilagay ko doon yung nakaload. Kasi yung baril ko, syempre, bala. 2 magazine. Tapos may nakaload. Para ready. Okay? Ngayon, pag ibibigay mo na ngayon sa pulis, bago ka pumasok ng airport, i-unload mo yun. Hindi nakakasya yun sa magazine. So, in-unload ko, inilagay ko sa loob ng bag, ibinigay ko yung baril, yung bala, nandun din sa loob ng bag. Unfortunately, nung ibinalik na sa akin, hindi nila naisama yung balang nakahiwalay. Na nakaload, yun yung nakalagay sa chamber. Hindi nila binalik sa akin. Hindi nila kinuha. Ibig sabihin, nung binalik nila sa akin yung bag, kasi sabi, sir, hindi kami tumatanggap ng bag, sa inyo po yung bag. So, nangyari, bumalik sa akin yung bala. Nagets nyo? Bumalik po sa akin yung bala, at pagbalik sa akin yung bala, syempre, pumasok na ako sa sa x-ray. Nakita yung bala. Sir, meron ba kayong, basta ganyan, tanong-tanong. Sabi ko, oo, ito resibo ko. Nakita naman nila yung resibo ko. Nakita nila, legit ako na may bitbit. Legit na nagbayad din ako. At legit na chinek-in ko yun. So, ginawa nila, ay, ganun ba, sir? Kasi, sir, meron na iwang bala. Hindi ho naka-plastic yung bala. Kasi galing nga sa chamber ko eh. At pareho yung bala niyan at yung bala nung nasa magazine ko. Kaya nga hindi nyo ako pwedeng paikutan dito sa sinasabi ninyo. So yung bala na yon, kinuha nila, isinama doon sa sinurrender kong magazine. Kasi
Na-check naman nila, pareho itsura ng bala, pareho yung kalibre ng bala. At the same time, naandun sa bag ko na kung saan isinoli nila sa akin. Naiintindihan nyo? So, if that is the scenario, di sana pareho yung bala nung kalibre ng baril niya. Second, wala siyang bit-bit ng baril sa Thailand. Paano niya papasok yung baril sa Thailand? So, hindi maliligaw yung bala. Third, bakit naka-plastic yung bala? Ibig sabihin, it was not an accident na nailagay yan dyan. Somebody or someone na naglagay dyan. Tama, mali. O, ngayon, pasinungalingan yung tatlong sinabi ko. Wag tayo magpaikutan dito. Pinapaikutan natin eh. I'm not saying I am not accusing the officials of MIA na sila ang may kagagawa ng bala. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang tinatabla ko dito ay yung bala nanggaling do sa ali. I think that's ridiculous. I think that's pathetic. Paano mangyayari yun? Pinlastik niya pa. O ito, pinlastik ko, tas ilagay ko sa bag ko. Magkaiba pa nung bala niya at saka yung baril niya. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing Eto, meron na namang discrepancy. Sabi, kasi tama naman yon. Doon sa ganon, di ba, meron biglang pagtigil mo nun. Meron din sa Japan yan eh. Yung pagtigil mo doon, pag may nakitang something yung computer, ipupush ng computer para mapunta doon sa loob. Ibig sabihin, hindi mo makukuha. Masi-separate. Tama, mali. Di ba? So, kunwari, papasok dito. Halimbawa lang, papasok ko dito. Yung papasok dito, halimbawa itong ballpen, papasok yan dyan. Pagka meron nakita yung computer na pupush sa kaliwa para sasabihin, sandali, there is something. Di ba? Ganon. Tama naman yon. Pero pag wala, dire-diretso lang yan. Ibig sabihin, you can get your bags. Tama yung sinasabi ni Sir. Pero ang problema, ito. Ito problema. Yung discrepancy, bakit hinawakan ng opisyal? pagka yung Sa automatic Tingnan ninyo binubuksan ng opisyal. Binubuksan. tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang Hindi daw nahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahahawakan ng kanilang screening officers. Eh, anong tawag mo dyan? Gaan nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero. Kinakalikot niya. Officer yan. Officer. Kinakalikot niya. Hindi ko pinagbibintangan. Pinasisinungalingan ko lang yung sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan. I'm not saying si ating may kasalanan. Pero ang sinasabi ko, yung sinasabi niyang hindi hinahawakan ng officer, anong tawag mo dyan? Sino siya? Ordinary citizen, vlogger? Na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahawakan ng screening officer, pero hawak niya. Sige nga, counter my argument. Hindi daw inahawakan pero nahawakan ng officer. Hindi po ba ang tama ho dyan? Ballpen. Ma'am, meron pong bala dito. Kayo ho ang kumuha. Kayo ho ang kumuha. Para alam nyo na hindi ko hinawakan. Tama, mali. Ito. Minsan, utak ang Di ba? Simpleng-simple. Pakita nga. Ma'am, meron po Paki-open po ito. Ito po. Yan. Paki-open yan. Kasi meron po kami nakita. Dapat ganun Kasi yun daw, ang sabi ng opisyal, yun daw ang kanilang protocol. Hindi hawakan ng officer.
Eh bakit anong tawag mo dyan? Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer Yung anong Hirap na magpaliwanag, ano, sir? Mahirap na po ba magpaliwanag, sir? Ako, open po ako. Kung gusto nyo akong paliwanagan, gusto nyo pong interviewin ko kayo para ibigay nyo yung panig ninyo ng maayos. Pero, tatanungin ko kayo. Bakit sinasabi ninyong hindi hinawakan ng officer? Eh, kitang-kita sa video, hinawakan ng officer. Sino nagsasabi ng totoo? Kayo o yung video? Oh, sabi nito, yes, Banat Bay. Oh, ihihiwalay ng tapos tatawagin ka ng officer para makita mo yung ginagawa nila. Ganon ang nangyari sa akin. Sila ang humuhukay. Nakakita na ba kayo mga nagmamagic? Yung ganyan, no, di ba? Yung, hindi makikita. Ayan. Eto po, wala ho tayong hawak, Walang hawak. Walang hawak. Yung bumawalig-baligtad pa, walang hawak ho tayo, Wala. Tapos bigla may hawak na. Yung ano. Ang dami namin pinanood ng kaibigan kong si Sacho. Na mahilig kasi yun sa mga magic, yung nasa table lang. Meron kasi sa Japan, maraming ganyan yung mga table lang. At maniwala, di ba nakita niyo may video kami nila Boss Dada nun? We are allowed to take a video, ganun sila kagaling. Pwede namin i-video yung magic nila. At grabe lumalabas sa mga lemonade. Ang laki nun lemonade yun. Hindi ho natin pinagbibintangan yung ale. Linawin ko, hindi ko pinagbibintangan yung officer kanina. Ang sinasabi ko lang, di ba po sir, ang tamang patakaran, dut-dutin nyo lang. Ganon-ganonin nyo lang. Sir, ma'am, meron pong bala dyan sa loob. Una-una, kasi baka sabihin nyo for safety kaya hinawakan ng officer. Hindi naman puputok yung bala Paano puputok yung bala? Gaganunin mo para pumutok? Hindi naman puputok yun. Ibig sabihin, it's not for safety. Kahit ibato mo yung bala, hindi sasabog yun. So, pwedeng hawakan nung talagang umano ng ano. Kaya nga, ganunin mo lang Meron pong bala dyan, pakikuha, kayo hong kumuha. Tapos, ibigay nyo po sa akin. Di ba? Tapos, may CCTV. Dapat ganun, sir. Again, hindi ko pinagbibintangan yung opisyal na babae. Ang sinasabi ko, yun dapat ang tamang patakaran, sir, boss, amo. Ganun dapat ang patakaran, sir. Dut-dutin lang, hindi halukayin.